Di perceive break up na ng unit team, pagkawasak ng pagkalusaw pagkalusaw ng tuluyan mga kababayan ng unit team. Ito yung sabi ni Super Ate. Ang daming mga kwentong marites mga kababayan sa social media. Pati ako gustong idamay. Sige, share sa akin ng mga video ng mga social media influencer na nagpapalaga na po ng mga kwento na yung ating Pangulong BBM gumaganon daw po at may video pa. Yung akala po nila sa akin, yung taong madaling magpapaniwala sa kung ano-ano mga kwento na sinishare sa atin. Hindi man po ako ganon. Sabi ko baga sa inyo, close to 40 years akong journalist. Hindi ko mo sa ako kwinintuhan, maniniwala tayo agad-agad. May proper vetting po tayo sa kung ano-anong mga information na dumarating po sa atin. Di man po ako tulad ng mga fake news peddlers na naasunto na. Nadamay pati yung istasyon. Sabi ko sa inyo, college pa lang ako, second year college pa lang po ako, reporter na ako. At tumawag tayo ng iba-ibang mga positions sa mainstream media. Reporter, news writer, news director, chief announcer, production manager, hanggang station manager. Paano ninyo ako ma-i-influensya sa kung ano-ano mga chismis? Gusto ninyong siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Naniwala kayong kaya ninyo pang siraan yung pamilya Marcos? Tried and tested na po ang pamilya Marcos. Dumaan na sa apoy. Di ba? Sa pinakamatinding trial, lahat ng masasamang akusasyon itinapon na sa kanila. Magnanakaw, diktador, murderer, tax evader. Yung kaso nga po, 936 cases. Imbes na masira po yung pamilya Marcos, lalong sumikat, nanalo pa by landslide. Nakabalik mga kababayan sa posisyon yung pamilya Marcos. Tapos naniniwala kayo na sa isyong pinalitaw una ni Maudigs na yung ating Pangulong Bongbong Marcos nagagamit ng tapos binubuhay ninyo ngayon. Naniniwala kayo na papatulan ng ating mga mamamayang Filipino? Kung may video kayo, this is my challenge, ilabas na ninyo. Hindi yung marites kayo ng marites, di ba? Ilabas ninyo. Dapat klarado yung mukha, Baka may hawak pa kayong sex video ng pamilya Marcos. Ilabas ninyo tulad ng yung kay Jimacol. Ilabas na ninyo kung may mga hawak kayong baho ng ating Pangulong Bongbong at kanyang pamilya para po magkaalaman na. Di ba? Ini yung kwento kayo ng kwento. Sige, share po mga kababayan sa messenger ko po, pati sa mga videos ko po. Sige, react ng mga ng mga marites. Asa pa kayo, napapatulan ko po yung ganyang mga kwento. Yung mga ifinail ngang kaso sa pagnanakaw, kaso sa tax evasion, kaso sa human rights violation, mga pagpatay. Hindi nga po nagtagumpay. Ito pang video daw, mga kababayan, na yung ating Pangulo ilabas na ninyo para pagpiestahan ng mga marites. Ang babaw naman ng pag-iisip ninyo. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, kasi other than that po, may reaction po si Super Ate tungkol sa unit team. Ano niya, Mr. Maravillas, yung sinabi ni Super Ate? Wala man daw silang problema.
O, di ba? Sila daw na mga principal. Wala man ang problema. Iparinig ko po sa inyo maya-maya. Yung mga nakapaligid man lang ang maiingay. Sila daw po. Wala man problema. Sabi ni Super Ate. Pero click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi kayo pong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. At basagin natin yung mga kwentong marites po. Kasi alam mo po ninyo, this is a sinful world. Yung mga kasinungalingan, madaling paniwalaan. Kaysa sa katotohanan, di ba yung natura sa barangay? Pag magsabi ka ng totoong kwento, doon na sila. Pag chismis po, madaling kumalat po, parang apoy. Ganon ang natura po. Because this is a sinful world. Biblical po yan. Yung mga tao, madali malason yung isipan. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng spacious, clean and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also, we accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. Kaya kahit saan po kayo gustong pumunta, mag-travel, magpabook sa eroplano para kayo makamura, dito na kayo sa amin magpabook. And bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa, Mr. Maravillas. Ayos na ayos pa, mga kababayan. Ito po, i-play ko ito sa inyo. Wala man daw silang problema. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, siya, si Inday Sara, pati si dating Pangulong Digong, wala man daw silang problema. Namin ni Amy Marcos, Senator Amy, Super Ate, iwan ko niya sa iba dyan. I-play ko po, mga kababayan. May nagtatanong tungkol sa sabi perceive break up na ng unit team, pagkawasak ng pagkalusaw pagkalusaw ng tuluyan, mga kababayan, ng unit team. Ito yung sabi ni Super Ate. Pakinggan po ninyo. Sa gitna po ng gulo na nangyayari po sa politika, masasabi pa rin po natin na united pa rin yung unity. Yes, masasabi ko lang kung yung mga principal, yung kapatid ko, ako, si Vice President Sara, si PRRD, palagay ko hindi naman problematic. Yung iba na lang uulit dyan, ewan ko na lang. Yung ibaan niya na nanggugulo dyan, iwan ko na lang. Pero kami niya, hindi naman kami problematic. Ni niya, Mr. Maravillas, naniniwala ka sa sinasabi ni Super Ate? Super Ate po siya. Sabi ko nga po, mga kababayan, may special mission po si Super Ate with their yung experience nilang malagim nung panahon ng kanyang tatay. Kaya si Super Ate po, sinisiguro niya na hindi na mauulit. Kaya yung mga perceived enemies nila sa politika, dinitikitan niya. Lumalabas niya, Mr. Maravillas, na si Super Ate, Trojan horse. Malamang po. Igawan niya, Mr. Maravillas. Para yung iba kasi po, hindi na mapalagay. Kasi tinitingnan nila si Super Ate, nagtatraidor na sa kanyang pamilya at tinatraidor niya mismo yung kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Malayo po na mangyari yon. Family is family. Sabi ko po sa inyo, mga kababayan,
blood is thicker than water. Kumbaga, may mga konting diferensya. Normal yun po. Conflict. Yung mga hindi pagkakainintindihan sa family po. Normal yon. Lalo kung lahat sila nasa politika. At yung mga tinatawag natin na sibling rivalries. Normal man lang po yon. But ultimately, ang magdadamay-damay po, magdadamayan, yung magkakadugo, magkakapamilya. Tama pa? Sabi nga po mga kababayan ni Niccolo Machiavelli, keep your friends close, keep your enemies closer. Naintindihan ninyo ang papel ni Super Ate? Kaya hindi pa po nag-all out ng atake po yung mga Duterte, yung mag-ama. Ang kumbaga, tinutumbok nila si Martin Romualdez muna. Di ba? Kasi yun ang piniperceive mga kababayan, yun ang tinitingnan ng mag-ama na magiging kalaban po ni Inday sa 2028. Duda sila ng duda. Pero si Martin Romualdez po, wala man pong sinasabing plano. Yung mag-ama po, parang napatituluan na yung Palasyo Malacanang. Nang ibig sabihin, mga kababayan, kasi Vice President, kahit yung mga supporters po ni Inday, kasi anya, tumakbo ng Vice President. So, sunod niya niyan, yung uupo na siya bilang Pangulo. Siya na yung may karapatan lang na tumakbo sa pagka-Pangulo. O di karapatan niya, kumbaga. Pero karapatan din po ng bawat kwalipikadong Pilipino na tumakbo din sa pagka-Pangulo. Hindi lang po siya yung may karapatan. Kaya lang itong mga supporters po ni Inday, gusto na nga pong madaliin, may mga panawagan na mag-resign daw si President Bongbong Marcos. Ito po, sabi diyan. With the greatest respect to His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., please do what the majority of the Filipinos want. Step down and hand over your position to Sara Duterte Carpio and spare the Philippines from misery. Ayan ba? Yan ngayon yung mga pinapalaganap nila sa social media. Majority, may bilang kayo. Pagkita nga kayo ng numero, baka hindi nga kayo mag 1,000 o baka hindi kayo mag 100. Itong mga sige po ang marites sa social media. Tapos sasabihin ninyo, majority. Sabi ko sa inyo mga kababayan, wala itong pagkakaiba doon sa mga supporters ni Coricong. Palibasa itong grupo na mag-ama, mga dilawang DDS po sila. Ang partido po, PDP Laban. Ang PDP Laban po, partido ni Coricong. Dilawan. Kaya mag-isip sila po, dilaw. Mabrul ang gusto nilang pamamaraan. Ayaw nilang irespeto yung desisyon ng mamamayang Filipino. Tapos, ugali nilang mag-claim na sila yung majority. What? Paano kayong naging majority? Ano yung ebidensya ninyo? Anong katibayan ninyo? Magpakita kayo ng numero. Inapakalinaw yung numero po. 31 million bumoto kay President Bongbong Marcos. Kay Inday, 32 million plus. Bakit naging 32 million plus? Yung 31 million na bumoto kay President BBM, bumoto kay Inday. Yung excess na less than 1 million, kaya naging 32 million yung boto ni Inday, mga DDS yun. Hindi man bumoto kay kay BBM. You see? So ang ibig sabihin, minority lang ang mga DDS po. Very small percentage ng voting population po ang mga DDS. Maiingay lang po sila. Kasi nga po, yan ang brand ng mga dilawan. Kaya ang tawag ko sa kanila, dilawang DDS. Si Maudigs mismo, unang pasok sa politika, appointment ni Coricong po, Vice Mayor. I-research po ninyo. Tama? Asa pa kayo kung bakit gano'n ang kanilang kultura. Yung hindi makapaghintay, mga kababayan,
At matindi yung paniwala nila na sila lang yung mga mabubuting tao at mga magagaling. Ganon ang ugali ng mga dilawan. Yung entitlement po, matindi. So ang ginagawa nila ngayon ay palaganap sila ng mga fake news para lasunin yung isipan ng mga tao. At ini-invade nila pati yung aking yung ating YouTube channel. Gusto tayong impluwensyahan. Ito nga. Hi Brad, malala ang hinaharap ng ating sinusuportahan ng presidente. Maraming agam-agam na lumabas ngayon. May video daw na nagpopulboron si PBBM. If this is true, malaki ng kahihiyan ng bansa natin at masisira legacy ng Senior Marcos. Senator Amy is being pressured to speak out as she is aware of those accusations. Naniwala kayo sa ganun mga chismis? Magpakita kayo ng blatter report galing sa NBI or sa police na nagagamit ng pinagbabawal na gamot yung ating Pangulo. Hindi yung kwento-kwento kayo. At mag-file kayo ng asunto tulad ng ginawa ng mga dilawan noong panahon ni Senior Marcos. Nag-file sila human rights cases. Nag-file sila ng tax evasion case. Nag-file sila ng mga kasong pagnanakaw. 936 cases all throughout the world. Nakatayo pa hanggang ngayon yung mga Marcos. Yung mga kaso po, isa-isa pong binasura ng husgado for lack of merit. Iyan pang naniwala kayo na kwentong kutsiro. Gawa-gawa ng mga disgruntled na former supporters po nang hindi mapagbigyan po, nagwawala. At nagpagamit sa mga anti-Marcos forces, naging mga mercenary na mga vloggers. Tapos gusto ninyo akong i-influensya. Asa pa po kayo? Legit po ito na journalist. Hindi ninyo basta ako mapapaniwala sa mga kwento-kwento ninyo. Tapos may isa pa na nag-react dito sa video ko kahapon. Sabi niya, naku, may nabasa ako doon sa vlog ni Streamline. May followers na nagsasabi, ginagamit daw Malacanang sa pagsisisyon ng cocaine. Kaya sinusupla ko yung nagsabi. Sabi, pakita mo evidence mo dyan sa sinasabi mo. Baka makasuhan ka, wala kang ebidensya. Ako po, hindi na po ako nagtataka sa ganitong uri ng mga false accusations. Kasi nasa panahon na po tayo. In time, panahon na ng wakas. Ang tao magkakahilig sa mga yung madaling mag-akusa, false accusers. Tingnan ninyo yung iniimbestiga ng ng Kongreso. Tapos galit sila. Yung dalawang fake news peddlers, inakusa si Martin Romualdez. Ngayon na iniimbestigahan sila at namimiligro yung SMNI na Masara. Galit na galit po sila. Diba? Ito yung katibayan, mga kababayan ng Perilous Times as described in the Bible. Kaya po, hindi na ako nagtataka kung bakit lagana po yung mga fake news, yung pag-aakusa falsely. Yan po ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 3. Basahin ko po sa inyo. This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves. Kita ninyo? Lovers ng kanilang sarili lang. Wala silang pakialam sa iba, kundi yung sariling buhay lang nila. Kaya po, uso yung siraan dito, siraan doon. Para gumanda yung kanilang imahe, naninira ng iba. Diba? Covetous, boasters. Yung covetousness ba, yung pagnanasa ng hindi kanila. O, tingnan ninyo yung China, pinagnanasaan po yung atin. Boasters, yung mga mayayabang. Alam na ninyo kung sino yung mga politiko natin na ang yayabang? Paraan niyang kilalang-kilala ko, Mr. Maravillas. Yabang dito, yabang doon. Sasakay daw siya ng jet ski. Di ba tama yung sinasabi po sa Bible? Proud, blasphemers. Kita ninyo, may kilala kayong leader na pati yung Diyos minumura.
Pero maraming umaanga po. Kung hindi uto-uto yung mga umaanga, anong tawag ninyo? Ano pa? Disobedient to parents, unthankful, unholy. Yung hindi marunong magpasalamat, mga kababayan, unthankful. May kilala kayong politiko, leader po ng ating bansa, ikinampanya ni Martin Romualdez, sumasalang na lang para magsalita, inaway, pinagbalakan yung posisyon na matanggal, mga kababayan, sa pagka-Speaker of the House. Nang rumisbak si Martin, siyempre, he has to protect PBBM. Pinsan buo niya, kaya nga siya linagay as a Speaker of the House. Gustong plinanuhan po ni Hilo Garcia. Ayun, nang tanggalin po, i-demote si tinawag pa mga kababayan si Martin Romualdez na tambalos-los. Ano ang tawag mo doon? Kung hindi ka wala ng utang na loob. Unthankful, mga kababayan. Unthankful, unholy, without natural affection. Truth breakers, false accusers. Ito na, mga kababayan. Yung akusa sila ng akusa. Yung buong kongreso, inakusa po na bulok. At tinakusahan si Martin Romualdez na winaldas ang 1.8 billion pesos. Ayun, napatunayan po na fake news pala. Rumisbak yung kongreso, galit na galit sila. Violation na ng press freedom po. Mga kababayan, yung sinasabi nila, incontinent, walang kakontintuhan po sa buhay. First, despisers of those that are good. Kita ninyo, galit sila sa mabuting ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man sila pinapatulan, hindi man sila pinapansin. Lalong nanggagalaiti po. You see? Ito na, mga kababayan, yung mga pro-China, nakadescribe dito, nalalabas ngayong mga huling panahon. Traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Lovers of pleasures, traidor. Di ba ang daming makapili ngayon po? The modern makapili. Ipinagpalit. Mga kababayan, yung kanyang bansa sa makukuha galing sa China na walang Diyos. China po, atheist country, communist. Tapos sasabihin nila, yung SMNI daw, mga kababayan, sabi ni Mau Diggs, ay siya lang lumalaban openly, matapang na kinokondina yung komunismo. What? Inakipag-collabs nga po sa communist yung television ng China, nakipag-collabs. Yung mismong puno ng communism po dito sa Pilipinas, ang nagdala rito, ang model nila, si Mao Zedong, tapos si Lenin. Si Mao Zedong, yan yung puno modern ng China. Communist China. Tapos sasabihin ni Mau Diggs, mga kababayan, na yung SMNI daw ay siyang lumalaban sa communism. Lahat baliktad po yung mga sinasabi po. Barkada po ninyo. Ayan man lang po, mga kababayan, ang ating mga balita. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos po, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.